mahalaga dito yung connection dito sa nakikinig. Kasi kung wala kayong connection, sigurado walang maintindihan yung mga nanonood sa inyo. Kaunti lang din yung manonood. So, paano natin kunin yung connection sa talumpati? So, bigyan ko na lang muna kayo ng mga idea. So, usually, sa talumpati, limited lang yung galaw natin. Hindi pwede yung i-bend natin yung paa natin sa mga gaganyan pa tayo. So, pag gumaganyan-ganyan na tayo, iba tawag na doon. That's declination ng kakapasok. So, sa talumpati, usually, straight lang tayo dito. Normally, yung mga mapapanood nyo, naka-front side sila. Pero sa akin, ang i-suggest ko sa inyo is medyo 45 degrees yung ano paano. Bakit? Kasi pag nakaganto kayo, mabungay pa, ganun-ganun kayo dyan. So pag nakaganito kayo, at least straight yung pagkakatayo nyo. So kung gagalaw kayo, mas okay. So paano tayo mag-opening sa talumpati? So sa talumpati, tignan nyo din muna yung mga manonood sa inyo. So pag magsisimula kayo, bago kayo magsimula, tignan nyo muna yung mga nanonood. So from sa side na yun, hanggang doon, pwede nyo silang tignan. Yung connection. I suggest, kung kaya nyo tignan sa mga mata yung nanonood sa inyo, tignan nyo bakit nandun yung nabibuild yung connection nyo. Kung hindi nyo naman kaya, para kung mahihiya pa kayo, ang pinakang trick dyan is saan nyo natitignan. Huwag kayo titingin sa mata kung hindi nyo pa kaya. Pero kung kaya nyo sa mata tumingin, mas maganda kasi mas naiintindihan nila yung mensahe yung gusto nyo iparating. Ayun, so sa akin, pag ako nagsimula, sabi ko nga yung sa tindig. So pag tumindig kayo sa unahan, mas maganda, huwag pantay yung paa. So dapat 45 degrees or baliktad, laging pa ganito. Para at least matibay yung pagkakatayo ninyo. Hindi yung pagkakaganto kasi kayo, pag ganyan-ganyan na kayo ito, pasayaw-sayaw. So yan. So simulan natin namin ito. Sa simula, tignan nyo syempre sila, yung mga manonood. From side down, tignan nyo lahat. Landas na pwedeng tahakin o kaya aliwasan. So pwede nyo ito dito. Ang kahirapan ay isang landas na pwedeng tahakin o kaya ay iwasan. Pwede kayo mag-action, so paano mag-action? Sa action natin, normally, limited lang din yung actions natin, hindi pwede yun sa likod. So, from this, hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito. So, yun lang yung mga actions na pwede natin gawin. Hindi tayo pwede tatalikod. So, limited lang yung galaw natin. Ito lang, hanggang dito, yan. Pinakabuka, ganito, sa baba, or taas. So, kung gusto nyo lagyan ng action, pwede nyo lagyan ng action yun. Halimbawa, ang kahirapan ay isang landas. Pwedeng tahakin. Kaya ay iwasan. So normally, pag mga pataas yung kamay natin, that means positive, yung sinasabi natin. Pero pag sinabi natin paganyan or lower, that means negative. Yun ang naman yung pwede ang connotation nila. So dapat nag-agree yung sinasabi natin dun sa action natin. Pag sinabi natin, halimbawa, tumataas, dapat pataas. Hindi yung tumataas, pababa yung action mo. Okay, so, isa pa. Ang kahirapan ay isang landas na pwedeng tahakin o kaya ay iwasan. Hindi natin may kakaila. So, pwede rin lagyan nyo ng kamay. Hindi natin may kakaila na sa panahon ngayon ay lalong tumataas. See, yung kamay sabay. Ay lalong tumataas. Diba? So, pataas, dapat, pag nagsabi kayo ng positive, pataas siya, taas din yung kamay nyo. Hindi pataas, pababa. Hindi nag-agree yung sa katawan nyo sa sinasabi nyo. So, pag sinabi, tumataas ang bilang ng mga naghihirap sa ating lipunan. O sa naghihirap sa buhay. Sa mahihirap. So, pag kinalagdalay natin, ang kahirapan ay isang landas na pwedeng tahakin o kaya ay iwasan. Hindi natin may kakaila na sa panahon ngayon ay lalong tumataas ang mga naghihirap sa buhay. Ito ay sadyang isinisisi o
ito ay sinisisi yun. So, ito ay, pag sinabi nyo doon, pwede na kayo mag-transition sa kasunod na paragraph. Ito ay sinisisi sa mataas na presyo ng mga bilihin. Puro nyo lang, parang ganyan. Pag nagano kayo, dapat open yung kamay nyo, kita nila. Hindi yung nakaganon. So, dapat pag ganon. See? Dapat kita ng audience niyo yung kamay, yung palad niyo. So, pag sinabi, ito ay sinisisi sa mataas na presyo ng mga bilihin o pawalang tulong mula sa pamahalaan. So, pwede kayong mag-break ng sarili niyong actions. Basta sabi ko, dapat nag-a-agree doon sa sinasabi niyo. So, pag sinabi mo hindi, or pwede rin isang kamay, pwede rin walang action, mas feel nyo na nakatayo lang kayo, pwede rin. Pero mas maganda, syempre, magdagdag kayo ng action. And, pwede rin kayong, kung gusto nyo mas bigyan ng gain sa pyesa nyo, pwede rin. Halimbawa, katulad nito, sa activities, ito ay sinisisi. Sa pwede nyo, ito ay madalas na sinisisi. Pwede nyo dagdagan. Kasi sa inyo naman yun, kung paano nyo mas re-express yung feeling nyo. Kasi nga, sabi ko nga, dapat mas may ano yung emotion nyo, para may kahayag nyo yung paksa na sinasabi doon sa talumpati. So, pag sinabi nyo, ito ay madalas na sinisisi sa mataas na presyo ng mga bilihin at kawalan ng tulong mula sa pamahalaan. Ngunit, ito lamang ba ang mga dahilan kung bakit? Sorry, hindi ko meron yung siya. So, ngunit, ito lamang ba ang mga dahilan? Sorry, isa pa. Ayan, so, start natin sa simula ulit para mas okay. So, Milo, ikaw kaya dito. Pinapawisan ako. Ayan. Kaya mo yan. Doon sa ano nyo, mas maganda, lagyan nyo lang ng mga hati. Yan yung sa mga pyesa. Kung dala nyo yung ano nyo, para at least magkaroon kayo ng idea kung saan yung mas magandang tuloy nyo. Ayan. Tingnan nyo lahat sa isa, lalo na yung mga, syempre kung contest yan, may mga judge kayo. So, mas maganda, kung kahit yung ibang mga kakilala nyo, huwag nyo nang tingnan. Yung judge, hindi nyo naman yung kilala eh. So sila, kung mas maaari, mas maganda, tingnan nyo sa mata. Kung magsasalita kayo, sa kanila kayo focus, dapat, kaya nyo silang tingnan sa mata. Kasi pagka kaya nyo silang tingnan, pag may sinasabi sa isa nila, halimbawa, ang gusto nyo sabihin, sinasabi ni Daniel, kay Catherine, sinasabi niya, I love you, pero nung siya nakatingin kay Andrea, maniniwala ba yun? Diba hindi? So dapat, kaya nyo tingnan sa mata habang sinasabi nyo. Yan. So, ang kahirapan ay isang landas na pwedeng tahakin o kaya ay iwasan. Hindi natin may kukubli na sa panahon ngayon ay lalong tumataas ang bilang ng mga naghihiya sa lipunan. Ito ay sinisisi sa mataas na presyo ng mga bilihin o kaya ay sa kawalan ng tulong mula sa pamahalaan. Ngunit, ang mga nabanggit na dahilan, lamang ba na dahilan, ang tunay na mga dahilan kung bakit marami ang nasasadla sa kahirapan. Yun. So, kung papansin nyo, lalaroin nyo lang yung words. Bigyan nyo ng diin, sabi ko, mas maganda, bigyan nyo ng diin yung mga action words. Like yung sinasabi, lalong tumataas. Diba? May punto. Then, tulad yun, yung nasasadla, pwede nyo siya lagyan ng
Hindi. Pabagsak. Pwede rin sabihin nyo, yung kasunod is, kung inyong susuriin mabuti. Pwede nyo ganyan. Kayo, bilang. Napakarami ng mga dahilan na ito na. So, sabihin nyo, kung inyong susuriin mabuti. Napakarami ng mga dahilan kung bakit marami ang maralita sa Pilipinas. Sa lingkod. Kung bakit sadyang marami ang maralita sa Latin. Ayun, pwede nyo dito yung kasunod. Pag sinabi nyo, isa na rito ang kawalan ng tamang disposisyon sa buwan. Ang karamihan ay naniniwala. So pag naglalakad kayo, hindi pa sideways. Hindi yung gaganito. So pag paglalakad kayo, is paunahan, stand. So, paside kayo. Yan. So pag pwesto nyo ulit, ganun pa rin. Huwag kayo yung pagkain yung pala. Pagtigil mo. So halimbawa, pag sinabi nyo, isa na dito ang kawalan ng tamang disposisyon sa buwan. Karamihan ay naniniwala na kapag sila ay pinanganak na mahirap, ay wala na silang magagawa para mapaganda ang estado ng kanilang buwan. Yun. So, kasunod, sinabi nyo, sa halip na panghinaan ng loob, bakit hindi gawing sandata, inspirasyon, ang kahirapan? Ayun, wala yung kasunod. So, pwede nyo gawin yun. Pag sinabi nyo, sa halip na panghinaan ng loob, bakit natin hindi gawing sandata at lakas? Hindi. So, sa halip na panghinaan ng loob, bakit hindi natin gawing sandata at inspirasyon ang kahirapan? So, kung mapapansin nyo, tingin ako dito, titingin dito, para lahat sila, feel nila na included sila doon sa usapan nyo. Hindi lang yung nandito side, pati kayo. So pag sinabi nyo, sa halip na panghinaan ng loob, hindi natin gawing sandata at inspirasyon ang kahirapan. Tapos yun, hindi man natin makamit ang pinakamataas. Ang mahalaga, hindi na kayo kasi syempre, mahalaga na yung sinasabi nyo. Higyan nyo sila. Ang mahalaga, ayun, yun, pwede nyo bigyan yun. Bigyan na din yung makaahon. Ang mahalaga ay makaahon kahit kaunti. Makaranas ng kaginawaan sa buhay. So, mas maganda siya pag bibigyan nyo ng din yung sabi ko yung mga action word para mas maalala nila yung mensahe nyo. Yeah. Ako ang ginagawa ko para mas maano ko siya, mas try to close your eyes, tapos imagine nyo kung ano yung itsura nyo habang dinideliver nyo yung paragraph. Diba, dito sa simula. Try to imagine bakit or ano yung magiging gusto nyo, paano nyo i-deliver siya. Kasi ba, dire-diretso ang bawa. Ang kahirapan ng isang landas na pwedeng tahakin o kaya ay iwasan. Or kung gusto nyo, putol-putol nyo para mas maintain nyo lang yung sa akin. Ayun, so pwede rin kayo, pagbabalik kayo, lakad ulit ko pwede dito, sunod na para sa akin magsalita. Minsan, sabihin nyo sa ad-lib, pag nalilimutan nyo yung sinasabi, diba, kasi diba, nalimutan nyo yung kasunod na paragraph.
iniisip nyo pa ng masunod. Pwede gawin nyo is ad-lib kayo, lakad na muna. Tapos ngitian mo ulit sila. Tapos start tayo ng next part. Sino yung naka-memorize na nito sa inyo? Wala pa. Ngayon ko lang yan nakinig. Sino yung naka-memorize? Si Joy po. Joy. Si JR. Si Joy po, si Joy. JR. Sige, okay na. Sige, JR. Sabay tayo. Go. Higa nga dito. Sige, so sa simula, sabi ko nga, make sure na dapat para mapa-slide yung pan mo, parang 45 degrees siya, huwag yung panay. Kasi medyo malamok yung tayo natin ng panay. So, iwasan natin. Mas maganda, paside ng kaunti, forward ganyan.